Kalagayan ngayon ni Kris Aquino pagbalik ng Pilipinas at ang chemo treatment niya. Bawal sumuko. This is the fight of my life. Iyan nga ang mga salita at mensahe ng TV host at queen of all media na si Kris Aquino sa kanyang sarili sa patuloy nitong pagpapagamot sa kanyang mga autoimmune illness. Mahigit 2 taong nanatili sa Orange County sa California si Kris at kanyang pamilya upang makipagsapalaran sa pagpapagaling. Nang matanong kung kamusta na ang lagay ngayon ng kanyang ina, sinabi ng bunsong si Bimby na getting better ito. Papunta na po sa paggaling, but it will take hard work. Hard work talaga. Hard work, dedication, in order for her to be healthy po. The medicine is hard on her. Pero alam niyo naman po, fighter si mama. She's strong. Dagdag pa nito, my mom is coming home for good in September. Latest is October. I'm very happy. She misses her family the most. She misses Tita Balsi and her sisters. Base sa mga balitang lumalabas at pati na rin sa mga updates ng kaibigan ni Kris, ang sinabi nito noon sa isang panayam na siya ay magbabalik na sa Pilipinas for good ay nangyari na nga. Para sa mga supporters at patuloy na humahanga kay Kris Aquino, magandang balita ang kanyang pagbabalik ng bansa dahil miss na nila ang TV host at dating presidential daughter and sister. Kinumpirma ni Binyan City Congresswoman Len Alonte na matalik na kaibigan ni Kris ang kanyang pagbabalik nito lamang Biyernes ng umaga. Kasama niya ang anak na si Bimby na umuwi, samantalang ang panganay niyang si Josh naman ay pansamantalang kasama ngayon ng isa pa niyang matalik na kaibigan na si Ann Binay. Huwebes ng hapon nang mabasa ang post ni Kris sa social media, kung saan nagpaliwanag ito kung bakit siya nagdesisyon na bumalik ng bansa. Sinabi rin ni Kris na nagpasya siyang umuwi para simulan ang kanyang second immunosuppressant infusions o chemotherapy. Nauna na rin niyang sinabi na siya ay na-diagnose na may autoimmune thyroiditis, chronic spontaneous urticaria, Churg-Strauss o EGPA, systemic sclerosis at lupus. Ani Kris, I chose to be 100% honest. I arrived in USA with 3 diagnosed autoimmune conditions. 4th was confirmed in late June of 2022. 1. Autoimmune thyroiditis. 2. Chronic spontaneous urticaria. 3. Churg-Strauss or EGPA, a rare complicated form of vasculitis. 4. Systemic sclerosis, and this 2024, I was diagnosed with 5. SLE or lupus. And 6. Rheumatoid arthritis. We are still waiting for the results of 2 more autoimmune conditions. The reason I decided to go home is because I need to start my second immunosuppressant infusions in 2 to 3 weeks. It's a gentler term for chemotherapy. Pero ang isang rason talaga kung bakit siya umuwi ng Pilipinas, bukod sa pagkamiss niya sa kanyang mga kapatid at kaibigan, ay kailangan niya emotionally ng suporta mula sa mga taong nagmamahal sa kanya nang hindi malayo sa kanilang lahat. Emotionally, I need the encouragement and unwavering faith my sisters and cousins, closest friends, and trusted team of doctors can provide. Sadly, what was the battle to improve my health is now the struggle to protect my vital organs. This is now the fight of my life. Ang isa pang rason kung bakit maaaring lumipad si Kris pabalik ng ating bansa ay dahil na rin sa kanyang boyfriend na isang doktor na nakabase sa Makati. Aniya, he's part of the reason why I'm confident na pwede akong umuwi kasi alam ko there's someone who will help in taking care of me. Ikinwento ni Kris noon na kinailangan muna niyang sumailalim sa isang matinding test na ang tawag ay MRI with contrast dye na kanyang kinakatakutan dahil 2019 pa nang huli siyang sumailalim sa MRI testing. Ang test na ito kasi ang major deciding factor para siya ay makauwi. Kapag pumasa siya sa test at walang makitang blockage sa vessels niya, maaari niyang ituloy ang gamutan sa Pilipinas.
3 ospital lamang sa bansa ang mayroong kakayanan at pinapayagan na mag-import ng mga gamot na kakailanganin ni Chris para sa kanyang chemo sessions. Ang isang requirement lang sa pagbibigay sa kanya ng gamot na gagawin dito sa ating bansa ay kinakailangang isang rheumatoid specialist, anesthesiologist o surgeon ang gagawa nito. Noong buwan naman ng February, sinabi ni Chris sa interview naman niya kay Boy Abunda na ang susunod na 6 na buwan ay magiging crucial para sa kanya dahil susubukan niya ang isang bagong gamot para mapabuti ang kanyang heart condition. Nakita rin ilang buwan na ang nakararaan kung ano ang status ni Chris sa Amerika nang bisitahin siya ng kanyang kumparing si Ogie Diaz at pamilya nito nang magbakasyon sila sa nasabing bansa. Doon nakita ang malaking pagbabago ni Chris na animoy hindi ganoon kalala ang iniindang sakit. Kumpara sa mga dating litrato ni Chris noong sinisimulan pa lang ang kanyang treatment at sinusubukan kung ano ang klase ng gamot na maaaring tanggapin ng kanyang katawan na walang magiging side effects. Masasabing mas bumuti ang kalagayan at itsura nito. Unti-unti na rin kasing bumabalik ang sigla sa kanyang pangangatawan kahit hindi pa ito masyadong malakas. Ang hangad naman ni Chris ay magkaroon ng progress, ang pagpapagamot niya sa ibang bansa dahil buhay niya ang nakasalalay rito. Kamakailan naman ay nakita ang vlog na in-upload ni Darla Soler, isa sa mga matalik na kaibigan ni Chris sa industriya. Habang nasa Amerika kasi ang asap natin to, kumuha ng oras si Darla at ilang staff ni Chris noon sa kanyang morning talk show na dalawin ang TV host. Sinabi ni Darla na kahit masama ang pakiramdam ni Chris noong araw na magpunta sila, patuloy pa rin ang pag-aasikaso niya sa mga ito dahil taon din noong huli silang magkita. Dito rin nakita ang pag-aalaga ni Bimby sa kanyang ina. Kaya naman itinuturing ni Chris ang bunso bilang pinakamalaking blessing sa kanya at pinagkukunan niya ng lakas. Napalaki niya ng tama ang anak na ngayon naman ay nagsusukli sa mga paghihirap niya noon. Todo asikaso kasi si Bimby sa ina, lalo na sa mga pangangailangan nito sa pagpapagaling. Bata pa lang ito ay tinuturuan na siyang tumayo ni Chris sa sarili niyang mga paa dahil pagdating ng panahon na hindi na siya makakasama ng mga anak, may alam na ito sa buhay. Patuloy ang paglaban ni Chris sa kanyang mga sakit para sa mga anak. Matagal na rin niyang sinasabi na hanggat hindi pa niya nakikitang nasa maayos ang kalagayan ng mga ito, hindi siya maaaring sumuko sa buhay. Sa ngayon naman ay hinihintay ng mga fans ni Chris ang una niyang post matapos makauwi ng bansa. Kasama ng mga ito ang buong showbiz community sa paghihintay sa mga updates ni Chris sa kanyang social media tungkol sa kanyang recovery. Umaasa naman ang karamihan na sa lalong madaling panahon ay mas makita nila ang pagbuti ng lagay ng TV host dahil sa ilang matagumpay na treatments niya. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating kwento ngayon? Type your thoughts in the comment section below.